I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth, and lasting prosperity are mine. No barriers, no oppositions, and no limitation can block the blessing that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Sige, bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, pabanal ka ng pabanal, pabuti ka ng pabuti, pa-level up ka ng pa-level up. Thank you, Lord. Praise the Lord. Ayan. Sige, kayo ay makakaupo na. Ayan. Praise the Lord. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. There is nothing like the presence of God. Amen ba? Amen ba? Di ba? Napakasarap sa presensya ng ating Diyos. Thank you, God, that we have a God. Salamat kay Lord at merong Sunday. Sino dito yung masaya pag Sunday? Di ba pag Sunday, syempre napaka-importante nito because this is the Lord's Day. Praise God. And of course, meron tayong spiritual family na napupuntahan natin every Sunday. So, everyone is welcome dito po sa ating church sa Christ the Rock. Ayan. Sabihin mo yung katabi mo, I'm glad you're here. Yes, I'm glad you're here. Ayan, so praise the Lord. So this year, 2026, our year's shout out declaration is that this year, 2026, is Christ the Rock, unstoppable year of unstoppable riches and honor. Hallelujah. Amen. And last Sunday, tama last Sunday na ngayon ng January. Okay, so last Sunday ng January, pero alam nyo, ako sa akin lang, feeling ko ang dami nang nangyari. Sa inyo ba? Feeling ko ang dami nang naganap, di ba? Feeling ko ang dami nang na-accomplish. Praise the Lord. But of course, I believe that the very best is yet to come. Amen? So nagsisimula pa lang ang ating Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating church. Sino dito ang naka-receive na ng answered prayer? Ako. Praise the Lord. Amen? Yung bang, alam nyo, si Lord nga, minsan nga, nag-spoiled nga si Lord, di ba? Yung hindi mo pa pinagpe-pray, pero nandyan na. Amen? So, meron tayong talagang naisin sa puso natin na mga prayers. And that is, of course, first and foremost, na makakilala sa ating Panginoon ang ating buong pamilya. Amen ba? Yan. So at yan naman ay pangako sa atin ni Lord sa Acts 16:31 that if we believe in our Lord Jesus Christ, we will be saved, we and our entire household. Amen? Kaya patuloy natin yung pinanghahawakan. So we have been talking about unstoppable riches and honor. And I believe that as we go on, marami pang itinuturo si Lord sa atin. Amen? Sino dito ang marami pang nare-receive kay Lord? Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And of course, ayan, so sealing the prelude of unstoppable riches and honor, I now present to you the message, the prayer that provokes prosperity. Ayan, di ba? Mga panalangin na nagpo-provoke ng prosperity. Ayan. So, iba't iba ang ating mga panalangin.
Actually, marami at iba-iba tayong prayers kay Lord. Iba-iba yung nasa puso ng bawat isa sa atin. Minsan nga tayo, yung prayer pa lang natin, iba-iba na rin ang intensity. Iba yung nananalangin ka na chill lang. Yan. Nakapag-pray na ba kayo ng gano'n? Yung chill lang, di ba? Yan, mga relax lang na prayer. Pero iba yung panalangin na talagang linuluhod mo na sa Panginoon, yung talagang sino dito yung nakaranas ng gano'n? Yung nagpe-pray ka, yung lumuluhod ka na talaga kay Lord. Yung talagang, yung luha mo talagang, di ba? Yung iyak ka na talaga ng iyak, di ba? Naranasan, yung mga Team Glow, madaming mga iyakan dyan sa Team Glow, di ba? Mga iyak-iyakan. Pagka nag-ano ka ng mga prayer mo, talagang, di ba? Yung iba naman, talagang naluluha sa kagalakan. Di ba? Yung nagpe-pray kayo, hindi mo na, talagang sabi mo, Lord, di ba, salamat po. Di ba? Yung ganun mga prayer, di ba? Ibang taos-puso ang pasasalamat mo. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, ang ating pong mga pastor ng Christ the Rock, nag-annual planning. Abay, ni-level up ni Lord. Ha? Dati ang annual planning, dito lang sa tabi-tabi, pero ngayon, ni-level up ni Lord ang Christ the Rock. Ang annual planning ng mga pastors ay naganap sa Boracay. Praise God. Palakpakan nga natin si Lord. Thank you, Lord. Yan, mabuti si Lord. Amen. Lahat sa biyaya ng Panginoon. Alam nyo ba, nung there was one morning, si Daddy Bishop kasi nagpapahinga. So ako ay nag-me time. Actually, I've never, for the longest time, I've never done that me time. I'm not that usual thing na nagme-me time. Pero sabi ni Daddy Bishop, go ahead, punta ka doon, labas ka. So lumabas ako, naglalakad ako. Siyempre, sa tabi yun ng shoreline, tinanggal ko yung aking tsinelas at naglakad ako dun sa buhangin. Habang naglalakad ako, tinitingnan ko yung dagat. Sabi ko, God, napakaganda talaga ng creation ni Lord. Amen? Sabi ko nga, ito'y gawa pa lang ng Diyos. How much more siya na? Di ba? Napakaganda ng nilikha ng Panginoon. Di ba? How good and how great, how vast. Di ba? Pagka nasa eroplano ka, makikita mo yung mga clouds. Talagang napakaganda. Meron nga akong isang trip na, I think Middle East ata yun, na yung eroplano, talagang nakita, hindi ko alam ba't nagising ako, pero kitang-kita ko talaga yung madilim dito, tas yung banda doon naman ay nagbubukang liwayway. Di ba? Grabe, ang ganda talaga ng creation ng Panginoon. Alam nyo ba, yan ay mga nilikha ng Diyos. Mga gawa niya yan, creation niya yan. God is the God of prosperity. Can I hear an amen? Ha? Tinatanggap niyo ba yun? That our God is the God of prosperity. Amen? Every time na nagmi-miracle ang Panginoon, yeah, when He feeds His people, palaging may leftover, palaging may tira, palaging may sobra. Ganyan magpala ang ating Diyos. Ha? Nag-uumapaw, siksik. The God is blessing us not only for us, hindi lang para sa atin. God's way of blessing His people is overflow. Can you say it with me? Overflow. Overflow. Ganyan magpala si Lord. Ha? Ganyan magpala ang Panginoon. Ha? Palaging sobra-sobra. Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging pagpapala sa iba. Can I hear an amen? I heard it before from Daddy Bishop. Ang sabi niya, we are so selfish if we will be praying only for our own needs. Selfish daw tayo pag ang panalangin natin ay para sa atin lamang. Hindi. Dapat ang panalangin natin, Lord, bless me more. I want to be a blessing to others. Amen? Ganyan ang nais ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Amen? Kita ninyo, nag-create si God ng mga bungang halaman, pagkain na halaman.
mga prutas, di ba? Bung, bungang kahoy. Ayan, bungang kahoy. Pwede namang puro mangga na lang. Ha? Pwede namang puro orange na lang. Pero hindi. Alam nyo si Lord, nag-create siya ng mga punong kahoy na iba't iba ang kulay. May green, may orange, may red. Amen ba? Pagdating sa red, ayaw ni Lord, strawberry lang di pwede. Dapat may apple. Di ba? Kahit red, iba-iba. Pagdating sa orange, ang dami pa rin iba't iba na mga orange, may papaya, etc., etc. Amen? Gusto ni Lord masagana. Amen. Di ba? Kita niyo sa dagat, di ba? Ang mga isda, may maliit, super liit. May mga dulong kasi yung di mo na makita, di ba? At may malalaki, malaki. Amen? Yun ang gusto ni Lord. Nag-uumapaw. Can I hear an amen? Napansin nyo ba sa tagal ng mundo, hindi nauubusan ng isda ang dagat? Sa tagal ng mundo, hindi nauubusan ng puno ang mga halaman? Ha? Kasi God is the God of abundance. And who is this God? It is the God whom we are serving. It is the God whom we call Abba Father. Thank you, Lord. Amen? Ito yung ating Ama sa langit. Hallelujah. Amen? That is why we have to receive that all of us has an inheritance from our God here on earth. And one prayer that strikes us, I believe all of us are familiar with the prayer of Jabez, right? And we will be studying more on this in today's topic. Let us open our Bible, our gadget, and turn it to 1 Chronicles chapter 9 from chapter 4, verses 9 up to 10. Okay? Ang sabi dyan, Jabez was more honorable than his brothers. His mother named him Jabez, saying, I give birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so I will be free from pain. And God granted his request. Alam niyo po, kung babasahin niyo itong 1 Chronicles chapter 4, puro pangalan yan. Puro names of descendants of Judah. Yan, pag binasa niyo ang buong chapter. Puro mga pangalan ang makikita niyo dyan. Genealogy. Pero pagdating ng verse 9, biglang nagkaroon ng story. Isa lang to, dun sa chapter 4. May isang story na biglang napapaloob yung prayer ni Jabez. Bakit kaya naisingit itong prayer na to? Kasi pagdating sa kanya, ayaw niya mag-stuck dun sa pangalan niya. Why is name so important? Alam niyo ba napaka-importante ng pangalan? Pag tinignan natin ang Luke chapter 10 verse 20, ang sabi dyan, However, do not rejoice that the Spirit submits to you, but rejoice that your names are written in heaven. Pagdating sa langit, ano daw ang hahanapin doon? Pangalan. Ay, tayo mga nasa deliverance ministry, alam natin yan, ang importance ng pangalan. Amen ba? Amen. Kapag ka may karga, dapat alam mo kung sino yung palalayasin mo. Amen? Importante ang pangalan. Amen? Kaya, sino dito yung alam mo na yung meaning ng pangalan mo? Alam niyo na ba yung meaning ng name nyo? Ako, Maricel, Grace of God. Yan ang meaning ng Maricel. Di ba? Thank you. Thank you, tatay, nanay. Di ba? So, i-search nyo kung ano yung meaning ng pangalan ninyo. Si Jabez kasi, alam niya ang meaning ng pangalan niya. Alam niya na ang pangalan niya, ang ibig sabihin dyan, ay I give birth to him in pain. Alam niya, grabe, kailangan i-break ko tong pangalan ko. Kailangan hindi ko maisabuhay ang pangalan ko. Kaya talagang, you know what, when Jabez prayed to God,
he cried out aloud. Matinding panalangin ang ibinigay nito sa Diyos. Kasi ayaw niyang maranasan yung buhay na naayon sa kanyang pangalan. Kaya sa mga magkakaanak, gandahan niyo yung pangalan ng inyong mga anak. Kami, ni Daddy Bishop, ang pangalan ng mga anak namin ay Nathaniel, Gideon, David. So asan si Francesca Maria? Andun si Maria, di ba? Ang naging ina ni Jesus. Sino si Francesca? Actually, si Francesca, alam niyo ba yung kantang, As for me and my house, we will serve the Lord. Yun yung kumanta ng girl version nun, si Francesca. Panahon natin yun. Don Kenoli? Ron Kenoli? Di ba? Yun kasi yung kinakanta ko palagi nung nagbubuntis ako. Nang sabi ko, ay gusto ko yung kumanta nung babae, yung si Francesca Maria. Sabi ko, si Francesca, pero dapat may sa Bible, kaya Maria siya. Kaya ang in-expect ko, magaling kumanta si Cheska. Mas higit ang binigay ni Lord. Magaling mag-preach. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. So, importante ang pangalan. Okay, so ito puntahan na natin. Ano ba ang panalangin nagpo-provoke ng prosperity? Pero bago tayo pumunta dito sa topic na ito, sino ba talaga sa inyo ang nais nyo talaga ng prosperous life? Kasi kung ayaw nyo ng prosperous life, wala na, tapusin na natin to, di ba? Pero ang sabi nga ng Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. And that plan is to prosper you. Say it with me, prosper. Yan. My plans is to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and a future. Yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga tuwing nagpapasko, magbabagong taon, ano yung mga greetings natin? Merry Christmas and a prosperous New Year. Amen? So we all want to have a prosperous life. Diba? Alam niyo ba ang ating Panginoong Jesus, bagamat siya ay anak ng karpintero, Josh, pero alam niyo ba na ang Panginoong Jesus natin ay masagana nung siya ay nabubuhay? Nung siya ay ipinako sa krus, I want you to hear this, yung kanyang damit, pinagbidingan pa. Siguro, ano kayang tatak nun? Siguro signature, di ba? Siguro branded yung damit ng Panginoong Jesus. Kasi kung hindi, itatapon na lang yon, di ba? Pero alam natin that ang ating Panginoong Hesukristo, pag siya ay naghimala, palaging sobra-sobra. Di ba, magbabayad ng buwis, okay, kumuha ka doon ng isda. Kukuha ka ng perlas sa bibig ng isda. Di ba? Ganon ka-prosperous si Lord. Di ba? Ganon siya ganon niya nakikita, ganon niya isip na pumuhay ang buhay dito sa mundo. Amen? Kaya talagang, hallelujah. Are you with me? Are you ready to receive a prosperous life that comes from God? Amen. Can I hear an amen? Madami tayong magagawa. Sino dito yung gusto mo magkaroon ka ng contribution in the kingdom of God? Bakit ba gusto natin yumaman? I'm talking about financially, Bakit gusto mong lumaman? Gusto ko magkaroon ng contribution sa kingdom of God. Magpapatayo tayo ng malaking simbahan. Magpa-plant tayo ng churches. As of now, 10 pa lang tayo. Ano yung goal natin? 100 local churches, not local, 100 daughter churches. And dinagdagan pa ni Daddy Bishop, plus. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. At magastos yun. Amen? Magastos yun. Amen? Pero sino dito ang gusto mo gamitin ka ni Lord? For world evangelization. Amen. Once again, amen. Nagpunta nga lang kami ng Boracay. Nasa bahay pa lang kami. Papunta pa lang ng airport, Josh, 2,700 na. Hindi pa nakakalipad yung eroplano. Di ba?
magastos. Pero sino dito ang naniniwala na ang pagpapala ng Diyos ay ibubuhos niya in this time, in this generation to a church that truly love and serve the Lord? Can I hear an amen? Sabihin mo, akin yon. Praise the Lord. So we really need to pray like Jabez did. Unang ginawa ni Jabez is that he recognized the reality. Recognize your reality. Ha? Kailangan alam natin, aaminin mo muna, kumbaga, ano ang current situation mo? Ano ang current situation ko? Tapos tanungin mo yung sarili mo. Ako rin, tatanungin ko yung sarili ko, may ile-level up pa ba ako? Baka kasi yung iba sa inyo to the highest level na. Pero I believe, kahit nasa level up ka na, may ile-level up ka pa. Amen ba? Ganyan kasing ginawa ni Jabez. Jabez's name came from pain. And his first step towards honor is honest humility. Yun ang una dapat, admission. Admit where you are, your scars, limits, and losses without shame. Okay? Admittance is reality clears the ground for God's intervention and positions you to receive what He wants to do next. Una, kailangan i-admit mo muna kasi talaga kailangan natin ng Diyos. Amen? Kailangan aminin muna natin. Church, kahit gaano ka kalusog sa pagkakataong ito, kailangan mo ang Diyos. Kahit gaano ka katalino sa panahong ito, kailangan mo ang Diyos. Kahit gaano ka kayaman sa panahon na ito, kailangan mo ang Diyos. Lahat, in conclusion, lahat tayo, walang maipagmamalaki, kailangan natin ang Diyos. Can I hear an amen? Kaya kailangan i-admit mo, Lord, ano pa po ba ang kulang ko? Lord, kailangan ko to. Lord, ito ang buhay ko. Yung iba sa inyo, kailangan ng restoration of family relationship. Ha? Yung iba sa inyo, kailangan nyo ng miracle of healing. Ha? Yung iba sa inyo, Lord, kailangan ko na talaga, Lord, baka breakthrough sa finances ko. Admit it before the Lord. At i-admit mo that apart from God, we can do nothing. Paggising pa lang sa umaga, hindi mo kayang gisingin ang sarili mo sa pamamagi, kahit mag-alarm ka dyan. Kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng kamalayan, hindi ka magigising. Sa pagtulog mo, pagtulog ko, kung di tayo bibigyan ng Diyos ng kapahingahan, hindi tayo makakatulog. Kaya lahat ay biyaya ng Diyos. Can I hear an amen? In Nehemiah chapter 1 verses 3 to 11, meron ditong nangyari. Okay? Ang sabi dito, basahin natin yan, they said to me, those who survived the exile and are back in the province are in a great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Si Nehemiah to. Nung nabalitaan niya na ang wall of Jerusalem was collapsed and was burned, nag-mourn siya, umiyak, nanalangin, nag-fasting. And then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God who keeps the covenant of love with those who love Him and kept His commandments, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant. Is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. Kita niyo ang ginawa ni Nehemiah, nag-confess siya.
I confess the sins we Israelites. In behalf of the Israelites people, he confessed, including myself and my father's family, have committed against you. We have acted wickedly towards you. We have not obeyed the commands and the decrees and the laws you gave your servant Moses. Humingi ng tawad. In behalf of the Israelites, his family, Nehemiah asked for forgiveness. Remember the instruction you gave your servant Moses, saying, ito ang instruction ni Lord, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, that even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. There are your servants and your people whom you have redeemed by your great strength and your mighty hand. Lord, let your ear be attentive to the prayer of these your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was the cupbearer of the king. So bakit ganon ka-importante yung wall of Jericho? Wall of Jerusalem. Thank you. By the grace of God, we went to Israel last 2023. And I would like to show a picture. Yung video ba andyan? Yung video muna. So pumunta kami sa tinatawag na Old City of Jerusalem. Kasi napaka-importante sa kanila nito. Kaya pag pumunta ka sa Israel, may tinatawag na Old Jerusalem. Ito yung wall na binabanggit dito sa Bible. And alam nyo ba, hanggang ngayon, nandun to. Okay? So pag pumunta ka, merong city which is quite modern. Not so modern, pero quite modern. Kasi andun na lahat yung mga modern, modern facility and everything. Pero meron sa gitna, ang tinatawag nila is Old City of Jerusalem. And that is so sacred to them that up until now, andun yung wall na yon. Okay? And it's now actually tourist spot. Pero kahit tourist spot siya, andun pa rin yung mga families, may mga nakatira pa rin within the city. Okay? Ito yung video, papunta kami doon sa wall. Okay? Andiyan na kami sa wall, papunta na kami doon sa city. Okay, sige, play mo. Bakit walang tunog? Yan yung wall. Okay, yung pinag-uusapan natin ngayon na nagiba. Pero yan, it's already rebuilt. Okay? So, ayan yung wall. So, kung makikita nyo, sobrang taas talaga niyan. At sobrang lapad. Okay? Ganun yun. So, habang naglalakad kami dyan, vinidyohan ko, ito pala yung Wall of Jericho. Okay? Wall of Jerusalem. Okay? Sige, parang nawala yung audio. Sige, next na lang. Ayan, so nakita nyo, yan. Dapat pala, mas yung picture ko. Sige, yan. Okay, yan. So, mataas siya at malapad. Okay, malapad yan. Okay, next, okay. So, next picture. Punta naman tayo sa picture. Tapos na yan. Picture naman tayo. Okay? So, pag pumunta ka doon, iba-iba ang nationality doon sa loob. Okay? Ng mga nakatira doon. Okay? But, pine-preserve nila yung pinaka-wall and the custom, and it is so sacred to them. Yan. So, yan yung loob. Okay? So, yan yung some pictures ng loob doon sa city. Okay? Ng Old Jerusalem. Next pa. Meron pa? Ayan. Para makita nyo yung some of the houses na nandun sa loob, ayan. So itong banda rito, yan yung parang daanan. Pero yung banda rito, isa yan sa house na napuntahan namin, na inopen nila. Next pa. Ayan. Yan yung pinaka-gate. Okay? Yan yung pinaka-entrance. Yan. Ng Old City. Okay? So makita nyo, yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung isang bahay na inopen for the tourist. Ganyan yung itsura ng mga bahay doon. Okay? So much of that. Okay. So, ganun ka-importante sa kanila kasi ang protection nila before is through walls. Kung gaano katatag ang pader.
Ganon ka-powerful ang city. Kaya pag nabagsak yon, they can easily be invaded. Kaya sa kanila, napaka-importante ng tinatawag na wall ng bawat city. Okay? So una na kailangan nating gawin is we need to recognize our reality. Nasaan ba tayo ngayon? Ano ba ang kondisyon ng buhay mo? It is better if you write it down. Isulat mo. Ito ang kondisyon ng buhay ko ngayon. Ito ang panalangin ko na nais kong mangyari sa buhay ko. Maybe in a year plan. Okay? Ilagay mo. Okay? And then after that, punta ka na sa number 2. Request with boldness. Okay? Kailangan pag nagpe-pray ka kay Lord, it is with boldness. Bless me indeed is faith that dares to ask. Di ba? Tama ba? Alam mo yon, yung pagpalain mo ko. Di ba? Yung ganun yung panalangin. Yung panalangin ba? Lord, pagpalain mo ko. Bless me indeed. Matindi. Di ba? Nakapag-pray na ba kayo ng ganun? Lord, pagpalain mo ko. Di ba? Yun ay prayer with boldness. You know what you want. Di ba? And you will not stop praying until you get what you want. Hallelujah. Amen. Prayer that provokes prosperity refuses small thinking. Hindi ka lang pangganyan. Hallelujah. Amen. When you petition God, do so with expectancy. Dapat full of expectation. Use scripture, specific requests, and persistent faith. Buksan mo ang Bible. Maghanap ka ng mga word of God. My God shall supply all my needs according to His glorious riches in heaven. My God is my great provider. Maghanap ka ng mga verses sa Bible. I-memorize mo yan. Ang mga salita ng Diyos na nagpapatunay. Amen. Amen. Na pagpapalain ka niya. Amen? Praise the Lord. Bold requests are not selfishness, but a recognition that God delights to give good gifts to His children. Alam niyo po, kami ay magulang at apo at lolo, napakasayang magbigay. Ano ba ang mas masaya? Nagbibigay o binibigyan? Masarap talaga ang nagbibigay. Masayang nabibigyan. Thank you, Lord. Salamat sa nagbigay. Pero iba ang saya na tayo ay nagbibigay. Amen? Ayan. So, Hebrews 11:3 says, let us then approach God's throne with grace, with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sa paglapit daw natin sa presence ni God at the throne of God, we must have that confidence. Dapat, pag confident, di ba ang confident, you are assured. Pag confident, ibig sabihin, 100% ka. Amen? So tuwing lalapit tayo sa Panginoon, unang-una, kilala natin at alam natin na walang imposible sa Diyos. Amen? Pangalawa, alam mo, alam ko, alam natin, lahat ng pangangailangan natin kayang tugunan ng Diyos. Amen? Panglima, kayang i-answer ni Lord yan, million ways. Amen? Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi limitado. Bagkos ang kaparaanan ng Diyos na tayo ay pagpalain, countless. I-answered ang ating mga prayers, countless. Amen? So we need to come unto the throne of God with boldness. Kasi paglapit mo, alam ko, God, meron ka nito. Are you with me, church? Ha? Mahirap humingi doon sa alam mong walang kakayanan magbigay. Kahit gustong-gusto kanyang bigyan, wala nga siyang mabibigay. Pero pag lumapit ka sa Diyos, alam mo, Lord, meron ka nito.
kailangan ko to, Lord. Kaayusan ng pamilya ko. Lord, salvation ng pamilya ko. Lord, kaya mo yan, nasa iyo yan. Amen. Amen. Lord, kapayapaan. Lord, kasayahan, Lord. Nasa iyo yan, Lord. Amen. Pag humingi ka, dapat confident tayo kay Lord. Amen. Amen. Next, gagawin natin. Reach for enlarge. Reach for enlarge. Enlarge your territory. Okay? Reach for enlargement. Okay? Reach for enlargement. Enlarge your territory. It is a spiritual mandate to grow. Ang nais ng Panginoon kasi mag-grow tayo na mag-grow. Church, napakadaming gustong ipaalam sa atin ng Diyos. Amen. Maliit lang kasi utak natin eh. Pero unti-unti, i-reveal yan ni Lord. Kailangan lang bukas yung utak mo. Amen. Kailangan lang bukas yung isip mo. Dapat lang open ka kay Lord. Sabi mo, Lord, teach me your ways. Lord, may I know what you want me to know. Ganyan. Dapat sabi mo, Lord, may I receive what you want me to receive. Kasi ganito yan eh. Yung alam natin, di ba sabi nga ng Bible, as far as the heavens are above the earth, so are my ways higher than your ways. Kaya yung sarili mong katalinuhan, huwag mong pagtiwalaan yan. Magtiwala ka dun sa Diyos na naglikha ng utak natin. Kaya pag may mga bagay na hindi tayo maintindihan, lumapit ka sa Diyos na nagbibigay ng katalinuhan. Are you with me, church? Ako nga, marami akong hindi alam. Kapag may nakikita ako, may nararanasan ako, may nababasa ako, I always go back at the feet of Jesus, asking Lord, Jesus Christ, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam kung ano nangyayari, Lord eh. Pero alam mo. Amen? Amen? Dapat alam natin yon. Amen? Pray for influence. Church, pray for influence. Opportunity and capacity beyond your present comfort zone. Ang nais ni Lord, enlarge ang territory natin. Not just our mind, our territory, our occupancy. Come on, church? Amen? Hindi lang natin pinag-uusapan ng church. Hindi lang ang pagpa-plant ng church all over the world. It's not just it. It's you. Bago lumabas yan sa physical, sa'yo muna. Dapat magdesisyon ka muna. I want to go there. I want to be there. Di ba? Yung pagdesisyon mo pa lang na yun, dinesisyonan mo pa lang yun, that's the first step. Are you with me, church? So dapat, you need to pray for influence. Lord, opportunity. Lord, capacity. Lord, beyond my present comfort zone. Comfort zone ko na itong present situation ko. I want more. Lord, I want more. Amen? Hallelujah. Enlargement can mean more responsibility, wider relationships, and greater spiritual fruitfulness. Expect God to stretch you. Growth often arrives with discomfort, but yields honor and impact. Hindi madali. Amen? There's always a price to pay. But you need to do that. Isipin nyo ang bata, nag-aaral yan grade 1. Stretch sa kanya ang grade 1. Pero kailangan niyang pumunta sa grade 2. Stretch na naman siya sa grade 2. Pero kailangan niyang lumevel up pa ng grade 3. Mahirap, madali. Mahirap yun sa bata. Kailangan niyang mag-high school. Kailangan niyang mag-college. Pag lumabas siya sa marketplace, kailangan to the next level na naman yun. Every level up is a stretching for us. Amen? But we need to do that. Otherwise, listen, stagnancy follows decline. Huwag kang papayag na mag-i-stagnant ka kasi susunod doon, decline. Amen? Dapat level up, level up, level up. Mahirap, kayang-kaya. May stretch ka, kayang-kaya. Amen? Amen.
We need to pray hard. Amen? Ang sabi ng Isaiah 54:2, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cord. Strengthen your stakes. Kaya kailangan, i-stretch talaga natin. Amen? Ako nga ito, gusto kong gawin ngayon sa buhay ko. Mahina po kasi ako sa technology. Yung mga paggawa ng PowerPoint, basta anything na sa mga computer. I don't even have my own laptop, okay? I don't even desire before. Kasi nga parang ang daming pinipindot. Unlike ng cellphone, yun na lang, di ba? Pero sabi ko, Lord, gusto kong matuto. Gusto ko na matuto, di ba? Gusto ko na i-stretch, gusto ko na i-level up yung sarili ko, di ba? I want to extend, amen? Hindi. Okay. Next. Okay. Huwag tayong matatakot. Hindi, pakibura mga Isaiahs. Hindi yan verse na yan. Sarili ko lang yan. Okay? Huwag tayong matatakot to go to places we've never been. Huwag ka matatakot. Pag pinapapunta ka ni Lord, sunod ka lang ng sunod. Are you with me? Huwag kang matatakot. Kasi kung ako natakot, hindi ko narating yung Japan, hindi ko narating yung Israel, syempre yung UAE, Dubai, hindi ko narating kung ano-ano pang bansa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Huwag matatakot. Huwag kang matakot humarap sa immigration. Harapin mo lahat yan. Amen? Bibigyan ka ni Lord ng confidence. Huwag kang matatakot sa mahal ng airfare. Rem? Huwag kang patitinag dyan. Okay? Ito, tandaan mo. Pag pinapapunta ka dyan ni Lord, pumunta ka. Amen? Pagkalooban ni Lord, God will provide. Amen? Alam ni Lord lahat ng kailangan. At pag inutusan ka ng Diyos, God got you. Are you with me? Amen? Amen? Kaya we need to pray. We really need to pray for enlargement. Amen? Kasi ang sabi ng Panginoon, go into all the world and preach the gospel of salvation. Amen? Pinapapunta tayo ng Panginoon sa buong mundo. Travel around the world. Why is it so? Because we are an ambassador of Christ. Alam ng Panginoon, pag pinapunta ka niya doon, magiging pagpapala ka sa bansang yun. Alam ni Lord na pag pinapunta ka niya doon, may maliligtas sa lugar na yun sa pamamagitan ng buhay mo. Are you with me, church? So let us pray for enlargement. Okay? And then of course, we need to rely on God's hand as always. Palaging tayo ay nagtitiwala, dapat lagi tayong alam natin ang pinagmumulan ng lahat. Okay? At yun ay ang ating Diyos. Asking, let your hand be upon me. Andito na tayo sa latter part ng prayer ni Jabez. Ang sabi niya, let your hand be with me. Okay? Alam kasi ni Jabez na lahat ng prayer niya, hindi magkakaroon ng katuparan apart from the presence of God. It means it makes dependence an engine of increase. Prosperity that lasts is not built with self-sufficiency but on a daily reliance on God's guidance. Favor and power. Cultivate intimacy. Cultivate niyo yung intimacy natin kay Lord. We need to listen. We need to obey. And we need to follow. So every expansion is anchored in relationship and not merely resources. Okay? So lahat yan. Alam nyo ba yung mga vision na binibigay sa atin ni Lord? Na bawat move ni God sa buhay natin, it is being built up in our intimate moment with God. Okay? So wag natin yung pababayaan. Okay? Ang ating close relationship with God. Okay? Nasa church ka, lalo na pag wala ka sa church,
kasama mo ang ka-churchmate mo, lalo na pag hindi mo kasama ang ka-churchmate mo, kahit na, lalo na pag nag-iisa ka, always put everything in the hands of the Lord. Always rely on Him. Amen? Palagi tayong sa biyaya ng Diyos. Amen? In Isaiah chapter 41 verse 10 it says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God." Ito ang sabi ni Lord, I will strengthen you. Say it with me, I will strengthen you. And help you. Amen? Palalakasin na tayo, tutulungan pa tayo. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Ganon ang ating Panginoon. Amen? So we are assured that if we rely on God, everything will go on according to His will. Amen? Huwag mong pangungunahan ang Diyos. Amen? Palagi lang tayong nandoon inside the will of God. Amen? You know what? The safest place is inside the will of God. Kahit nasa gitna ka ng gera, pag pinapunta ka ng Diyos doon, that is your safest place. Kaya, huwag kang kakabahan, huwag kang matatakot. Kahit saan ka papuntahin ng Panginoon, siguraduhin mo lang na pinapapunta ka ni Lord doon, then you are at the safest place. Nothing lacking, nothing missing. Amen? Praise the Lord. And of course, we need to resist the ruin. Pray for protection and deliverance to past pain does not sabotage the present blessing. Protection preserves prosperity. Vigilance preserves purity. Guard your heart, your motives, and your relationships. Refuse patterns that invite ruins, like unforgiveness, greed, compromises, and ask God to keep you from the snares that once caused pain. Okay? So, kailangan tayo, we need to resist the ruins. Walang matitira. Wala. Di ba? The pain in the past, it's gone. Hallelujah. Amen? The hardships. Amen? Pag binago tayo ni Lord, bago. Are you with me? Sana nagagets niyo yun, ha? Pag binago ka ng Panginoon, bago. Amen? Iba si Lord. Amen? Pag niredesign ka, lumapit ka nga sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Anong sabi niya, di ba? Anong gagawin niya sa atin? Hindi ka lang daw niya lilinisin. He will not just forgive you, but He will cleanse you from all unrighteousness. Grabe, amen? Restoration ang tawag doon. Kahit gaano tayo kasama in the past, kahit gaano karumal-dumal na kasalanan ang ginawa natin in the past, if we ask God for forgiveness, He will forgive us. He will cleanse us. Isipin niyo to, ha. He will forgive us. Patatawarin tayo ng Diyos. He will cleanse us. Dilinisin tayo ng Diyos. He will purify us from all unrighteousness. Triple, kapatid. Pinatawad ka na. Nilinis ka na. Ano yung pinurify? Pinabanal ka pa. Di ba? Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Triple blessing pag lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen? You are a brand new you. Ha? Tanggapin niyo yan, ha? You are a brand new you. Huwag mo na intindihan yung isipin ng tao. Lalo na ng mga nakakakilala sa'yo dati. Brit, di ba? Marami sa ating ganyan. Nakilala nung hindi ka pa Christian. Di ba? Naku, yan, kilala ko yan. Gaganon pa, di ba? Kilala ko yan. Alam ko ang kalikaw ng bituka niya. Ganon pa, di ba? Alam ko kung sino talaga yan. Sabihin mo na, the old has gone, the new has come. Sabihin nga natin, kasi lahat tayo guilty doon. Sabihin nga natin, the old has gone, the new has come. 1, 2, 3, go! The old has gone, the new has come. Amen? At sa biyaya ng Panginoon, tayo ay mananatiling banal by the grace of God
by the covering of the precious, powerful blood of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Sabi ng Psalm 91 verse 1, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Amen? Pag tayo ay nagtiwala sa ating Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Totoo yan. Amen? Ang tao kasi, pag nagtiwala ka sa tao, hindi ako sure. Pero pag kay Lord tayo nagtiwala, yun, kaya kong sabihin sa'yo, sure na sure yun. Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. And of course, we need to receive God's response. Okay? Kailangan tanggapin natin, di ba? Siyempre, hindi lang tayo nagtitiwala kay Lord, tinatanggap natin. Sino dito yung handa ng tumanggap? Amen? Kasi sa basketball, kunyari, di ba may mga tao, ganyan. Parang, bigyan mo ako ng bola, parang ganyan. Tapos pag pinasahan naman, hindi naman pala handa, di ba? Nasasayang yung pagpasa. Dapat ganun tayo kay Lord, ha? Pag humingi tayo, dapat with open arms. Ready to receive. Sino dito humihingi kay Lord ng boyfriend? Ay, ba't na nahimik? Ha? 10 minutes. Okay, so kailangan receive tayo. We need to ready to receive. Amen? So the passage closes with God granting Jabez's request, proving that posture plus petition produces provision. Okay? When your humility, boldness, enlargement, dependence, and vigilance align, expect God to act. Okay? So pagka ikaw ay palaging handa, expect God to act. Receive His answer with gratitude and discernment, recognizing that blessing often comes with responsibility. Amen? So dapat palagi tayong handa. So 1 John chapter 5 verses 14 to 15. This is the confidence that we have in approaching God. This must be, listen, absorb this, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, church, whatever we ask, we know that what we have, what we ask of Him. Amen? Alam natin yon. Tanong mo lang, kalooban ba ng Diyos? Nagpe-pray ka, Lord, salvation, genuine salvation of my family. Kalooban ni Lord, hindi. Isa pa, kalooban ni Lord, hindi. Sabi, Lord, bless me indeed. Lord, payamanin mo ko, kalooban ni Lord o hindi. Sabi mo, pagka nagpipray ka, Lord, pagalingin mo ko, Lord. Sa mga may sakit at karamdaman, Lord, pagalingin mo ko, kalooban ni Lord o hindi. I will give you good health. Diba? Sabi ng Panginoon. Amen? So pag alam mong kalooban ng Panginoon, dapat lagi tayong handa na tumanggap ng galing sa Diyos. Amen? Huwag natin tatanggapin yung galing sa demonyo. Ang tatanggapin natin ay ang galing lamang sa Diyos. Amen? Na lumikha ng langit at lupa. And lastly, we need to remain humble in reward. Okay? Kasi pagpapalain talaga tayo ni Lord, makaka-receive tayo ng mga answered prayers. But we need to keep our feet on the ground. Amen? Being humble all the time. Are you with me, church? Ay, pag pinansan ni Lord ang mga panalangin mo, lagi mong sasabihin sa Diyos ang kapurihan. Hallelujah. Amen? Huwag niyong ibabalik sa Diyos ang kapurihan. Yung iba kasi ibinabalik ko sa Diyos. Bakit? Kinuha mo ba? Huwag mong kukunin. Lahat ng papuri ay para sa Diyos. Amen? Honor from God requires stewardship. Humility after blessing protects the blessing. Give thanks. Invest in others. And obey God's leading. Stewardship turns temporary gain into a lasting legacy. Amen? Praise the Lord. Amen? Ang tao na mapagkumbaba, ha? Pag tayo ay nagpapakumbaba, palaging
nasa atin, alam natin na ang lahat ay galing sa Diyos, na ang lahat ay sa pamamagitan ng Diyos, at ang lahat ay para sa kapurihan ng Diyos, then our feet should always be on the ground. Amen? Dapat laging heart of service. Are you with me, church? Dapat laging puso na nagpapakumbaba. Puso na handang mag-serve sa ating Panginoon. Kahit ano paman, sa Diyos walang malaki, walang maliit na gampanin. Hindi porkit andito ka sa stage, mas malaki ang role mo. No, 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 no. Sa ating Panginoon, the one who calls you is faithful and He will reward you. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 6 says, "Humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time." Amen. Magpakumbaba. Lahat ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Amen? So what's our response now? Refuse to be defined by your beginnings. Request God's blessing. Reach beyond your comfort. Rely on His presence. Resist ruin. Receive His answer. And remain humble as you steward the riches and honor that He grants. Malakas na palakpak para sa ating Diyos. Shall we all arise? Hallelujah. Lord, thank you for your powerful word for us today, oh God. Ending this month of January, a prelude to what you have given to us as a church, unstoppable riches and honor. We receive it, oh God, and we know that it will continue to manifest in our life, in our family, and in the ministry of Christ the Rock. Hallelujah. This year, 2026, a lot of churches will be born. Hallelujah. A lot of pastors will be raised up. Hallelujah. More missionary works. More missionary places. Hallelujah. Sa inyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. We receive your word, O God, with a grateful heart and with a humble heart. Salamat.